Mainit ang sikat ng araw nang dumungaw si Rachel sa bintana ng kanilang malaking bahay. Ang makaligi nito ay gawa sa marmol at bawat galaw niya ay tila may matang nagbabantay. Anak siya ni na Don Felix at Doña Laura, kilalang negosyante sa bayan ng San Miguel. Bata pa lang, itinakda na ng mga magulang ang kanyang magiging buhay. Mag-aaral sa Maynila, mag-aasawa ng kapwa mayaman, at mamumuno sa negosyo ng pamilya. Ngunit hindi ganito ang pangarap ni Rachel. Isang hapon, habang nakasakay siya sa sasakyan papunta sa paaralan, nasiraan sila ng kotse. Dito niya unang nakilala si Eugene, isang binatang mekaniko na may mga kamay na marungis nang dahil sa grasa, ngunit may mga matang puno ng pangarap. "Miss, kaya ko pong ayusin to," sabi ni Eugene. May kumpiyansa at may ngiti sa labi. Simula noon, hindi na nawala sa isip ni Rachel ang binata. Sa tuwing bibisita siya sa pagawaan, laging naroon si Eugene. Masinop, magalang, at laging handang tumulong. Hindi niya alintana ang amoy ng langis o putik. Para sa kanya, si Eugene ang unang lalaking nakakita sa tunay niyang pagkatao. Hindi dahil sa apelidong dala-dala niya. Lumipas ang mga araw. Naging lihim ang kanilang pagkikita. Sa ilalim ng punong mangga sa likod ng lumang simbahan, doon sila nagkikita tuwing gabi. "Rachel," bulong ni Eugene minsang umuulan, "alam kong malaki ang pagitan ng mundo nating dalawa, pero mahal kita. Hindi ko kaya kung mawawala ka sa akin." "Hindi naman ako mawawala, Eugene," tugon niya. "Kahit saan, kahit kailan." Ngunit isang gabi, nahuli silang magkasama ni Doña Laura. "Rachel, anong ginagawa mo? Bakit mo kasama ang lalaking yan?" Sigaw ng ina, habang hawak ang kanyang braso. Mamahal ko po siya. Hindi ko na kayang magpanggap." "Mahal? Alam mo ba kung anong klaseng lalaki yan? Mahirap lang yan. Wala kang kinabukasan sa kanya." Kinulong siya sa kwarto ng ilang araw, ngunit hindi napigilan ng mga pader ang tibok ng kanyang puso. Sa tulong ng kasambahay, nakatakas itong si Rachel. At sa labas ng bahay, naghihintay si Eugene, basang-basa sa ulan. Hawak ang isang lumang bag. "Tara na, Rachel," sabi niya. "Simulan natin ang sarili nating buhay." Umalis silang magkasama ng gabing iyon. Walang direksyon, walang pera, ngunit may dalang pag-asa. Sa unang gabi nila sa isang barong-barong sa tabing kalsada, niyakap ni Eugene si Rachel. "Pasensya ka na, mahal ah. Hindi ko maibibigay sa iyo ang karangyaan." Ngumiti si Rachel kahit umiiyak. "Hindi ko kailangan yun, Eugene. Ang mahalaga kasama kita." Lumipas ang mga araw at buwan. At isang araw, habang pinipigilan ng pagsusuka, napagtanto ni Rachel na nagdadalang tao siya. Habang hawak ang tiyan, nag-usal siya ng panalangin. "Panginoon, tulungan niyo po kami. Hindi man madali, pero gagawin namin ang lahat para sa batang ito." At sa unang pagkakataon, sa kabila ng hirap at gutom, naramdaman na Rachel na siya ay tunay na masaya. Sapagkat sa piling ni Eugene, natagpuan niya hindi lamang ang pag-ibig, kung hindi ang lakas ng loob na sumalungat sa mundo. Lumipas ang mga taon mula nang magtanan sina Rachel at Eugene. Ang marangyang bahay ni Don Felix ay napalitan ng maliit na silid na gawa sa yero at pati na rin sa kahoy. Sa dulo ng isang eskinita, tuwing umuulan ay pumapasok ang tubig sa loob. Ngunit para kay Rachel, yun na ang pinakamasayang tahanan sa mundo, sapagkat doon niya nakasama ang lalaking pinili niya sa buhay.
At wala siyang pagsisisi na umalis siya sa kanilang mansyon upang makasama ang taong minamahal niya. "Pasensya ka na talaga, Rachel sabi ni Eugene habang nililinis ang maliit nilang hapag. "Hindi ko pa rin kayang makahanap ng matinong trabaho. Yung pagdi-deliver ng motor parts, hindi pa rin tuloy-tuloy ang bayad." Ngumiti si Rachel at inilapag ang nilutong sardinas na may miswa. Eugene, huwag mong isipin yon. Basta't magkasama tayo at may kinakain si Apple. Sapat na yun para sa akin. Sa tabi nila, natutulog ang 6 na buwang gulang na si Apple. Mahimbing ang tulog sa banig. Araw-araw, ganito ang kanilang buhay. Gigising si Eugene ng maaga, maghahanap ng sideline, at si Rachel naman ay maglalaba sa kanilang kapitbahay. Kapag gabi, nagkikwentuhan sila habang pinapanood ang kanilang anak. "Alam mo, Rachel," sabi ni Eugene minsan, "pangarap kong ipagawa tong bahay natin balang araw. Hindi man malaki pero gusto kong maging maayos para kay Apple." "Magagawa natin yan, Eugene," sagot niya. "Kasi masipag ka at mahal mo kami." Lumipas ang panahon at tinupad nga ni Eugene ang kanyang pangako. Nakahanap siya ng trabaho bilang delivery rider sa isang online store, habang si Rachel ay natutong magbenta ng mga ukay-ukay sa palengke. Sa unay mga damit na bigay ng kapitbahay, hanggang sa matutong magbenta ng mga luxury ukay, mga branded items na pinupuntahan ng mga mamimili. Madalas, sabay silang magtulungan. Si Eugene ang nagdadala ng mga sako ng damit, habang si Rachel naman ang mahusay na nakikipag-usap sa kanilang mga suki. "Uy, Ate Rachel, may bago ka na bang bag?" Bati ng suki. "Oo, imported to. Pero bibigyan kita ng tawad kasi suki ka na." Sabay ngiti ni Rachel. Naging masaya at payapa ang kanilang maliit na mundo. Si Apple, na ngayon 10 taong gulang, ay masunuring bata. Marunong na siyang magluto ng kanin at magbantay ng tindahan habang wala ang kanyang ina. "Nay, balang araw, bibigyan ko po kayo ng malaking bahay." Pangako ni Apple habang tinutulungan si Rachel na magbalot ng mga ukay. Tuwing gabi, kahit pagod, magkasamang kumakain ng mag-asawa at ang anak sa maliit na mesa. "Mahal," sabi ni Eugene isang gabi, "kaya natin to. Hindi tayo bumitaw noon at hindi rin tayo bibitaw ngayon." Ngumiti si Rachel. "Basta't magkasama tayo, Eugene. Walang unos na hindi natin kakayanin." Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, tila may mabigat na hangin na dumampi sa paligid. Sa mga ngiti ni Eugene, may halong pagod at kaba. Maraming beses siyang nagmamadali sa biyahe, nag-overtime, at halos hindi na nagpapahinga. "Eugene, magpahinga ka naman," wika na Rachel minsan. "Baka mapano ka pa." Tumawa lang ang lalaki. "Huwag kang mag-alala, mahal. Kaya ko to. Para sa inyo ang lahat ng ginagawa ko." Pero ang hindi niya alam, yun na pala ang huling araw ng kanilang tahimik na kaligayahan. Maagang gumising si Eugene isang Lunes ng umaga. Habang tahimik pa ang paligid, abala siyang nag-aayos ng mga kahong may lamang luxury ukay items na ipapadala sa bayan. "Huwag mo nang dalhin ng lahat, Eugene," sabi ni Rachel habang tinatali ang kanyang buhok. "Ang lakas ng ulan baka mapano ka pa." Ngumiti lang si Eugene at hinaplos ang pisngi ng kanyang asawa. "Kailangan nating kumita, mahal. May nag-order na 5 bag sa kabilang bayan. Malaki-laki ang kita natin roon." Habang nilalagay ni Eugene ang mga kahon sa motor, tumakbo si Apple at yumakap sa kanya. "Papa, mag-iingat ka po ha." Ngumiti siya. "Oo naman anak, pag-uwi ko, may pasalubong akong hopya sa'yo." Umalis si Eugene sakay ng motorsiklo. Dala ang mga panindang pinaghirapan nilang mag-asawa.
Habang unti-unting lumalakas ang ulan, pinagmamasdan ni Rachel ang papalayong likod ng asawa. Hindi niya alam kung bakit parang may kaba sa kanyang dibdib. Lumipas ang tanghali. Bumabagyo na. Tumilim ang kalangitan at malakas ang ihip ng hangin. Tumawag si Rachel sa cellphone ni Eugene. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit, pero wala pa rin. Baka mahina lang ang signal. Bulong niya sa sarili. Pilit na kumakapit sa pag-asa. Bandang 5:00 ng hapon, isang malakas na katok ang gumambala sa kanila. Pagbukas na Rachel ng pinto, 2 lalaking nakakapote ang naroon. Basang-basa. "Ma'am, kayo po ba si Rachel?" Tanong ng isa. Opo, bakit po? Tahimik silang nagkatinginan. Bago'y binalita ng isa. "Naaksidente po ang asawa niyo. Binangga po ng truck sa highway. Dinala po siya sa ospital pero dead on arrival na po siya pagdating." Napatigil si Rachel. Parang huminto ang mundo. Hindi totoo yan. Nanginginig niyang wika habang bumabagsak sa sahig ang kanyang mga luha. Kaninang umaga lang kausap ko siya. Niyakap siya ni Apple na umiiyak. Nay, totoo po ba? Totoo po ba ang nangyari kay Papa? Ngunit wala nang lumalabas na salita kay Rachel. Ang tanging naririnig niya lamang ay ang lagaslas ng ulan sa bubong, kasabay ng pagdaing ng kanyang puso. Ilang oras ang lumipas. Naroon siya sa ospital. Hawak ang malamig na kamay ni Eugene. Eugene, bulong niya. Sabi mo mag-iingat ka. Sabi mo babalik ka. Niyakap niya ang katawan nito. Humahagulgol habang pinagmamasdan ni Apple ang ina mula sa sulok. Hindi alam kung papaanong tatanggapin ang pagkawala ng kanyang ama. Lumipas ang mga araw at nailibing na nga si Eugene sa isang simpleng sementeryo. Dumating ang ilang kaibigan. Ngunit ni isang kamag-anak ni Eugene ay hindi tumulong. Tahimik si Aling Feli at Luz. Nakatingin lamang mula sa malayo. Walang ipinakitang awa o simpatya. Habang binabaon ang kabaong sa lupa, muling bumuhos ang ulan. Bakit ngayon pa, Eugene? Umiiyak si Rachel. Sabi mo ipaglalaban mo kami hanggang dulo. Niyakap niya si Apple at sa ilalim ng malakas na ulan ay binitawan niya ang isang panada. Hindi ko alam kung papaano kong kakayanin. Pero para sa anak natin, tatayo ako. Para sa pagmamahal mo, hindi ako susuko. Ilang araw pa lamang ang lumipas matapos mailibing si Eugene, ngunit tila ayaw pa ring matigil ang ulan. Sa bawat patak nito, nararamdaman ni Rachel ang bigat ng pangulila. Tahimik siyang naglilinis ng bahay. Pinupunasan ang mga gamit ni Eugene. Ang lumang helmet, ang sarang relo, at ang jacket nitong palaging amoy langis. Habang pinagmamasdan niya ang mga iyon, pumatak muli ang kanyang luha. Hindi ko alam kung paano kung magsisimula muli, Eugene. Bulong niya. Pero kakayanin ko para kay Apple. Sa labas, naglalaro si Apple. Pilit na pinapangiti ang kanyang ina. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang payapang araw, may kumatok sa kanilang pinto. Malakas, mabigat, at parang mayroong galit. Pagbukas ni Rachel, naroon si Aling Feli, ang nanay ni Eugene, at ang anak nitong si Luz. Pareho silang nakapayong at may dalang mga papel. Ano pong kailangan nyo? Mahinaong tanong na Rachel. Si Luz ang unang nagsalita. Matigas ang boses. Kailangan mo nang umalis dito. Hindi naman talaga sa inyo ang bahay na ito. Napakunot ang noon na Rachel. Anong ibig niyong sabihin? Pinaghirapan namin ito ni Eugene. Lahat ng ipon namin ay dito napunta. Wala kaming pakialam. Singal ni Luz. Hindi naman kayo kasal ng kapatid ko, di ba? Kaya wala kang karapatan.
Hindi makapaniwala si Rachel. Luz, kahit ganun, pamilya pa rin tayo. Namatay na nga tayo, hindi ba? Bakit mo pa kami papahirapan? Ngunit suminghal si Aling Feli. Pamilya? Hindi mo ako pamilya. Ni hindi kita gusto para sa anak ko. Kaya ngayon nawala na siya, akin na tong bahay at lupa niya. At kung ayaw mong magulo, umalis na lang kayo. Kung ayaw niyong tumawag ako ng pulis. Nanginig ang labi ni Rachel. Sa loob ng bahay ay lumapit si Apple. Yakap ang kanyang maliit na bag. Nay, ano pong nangyayari? Pinipigil ni Rachel ang kanyang luha. Wala anak, aalis lang tayo sandali. Ngunit wala nang sandali. Sa gitna ng malakas na ulan, pinalaya silang mag-ina. Basang-basa. Dala lamang ang 2 supot ng damit at ilang mga litrato. Si Luz, nakatayo sa may pinto, nakangisi habang sila'y tinataboy. Huwag ka nang babalik dito ha. Hindi ka na bahagi ng pamilya namin. Habang naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada, nakasiksik si Apple sa braso ng ina. Nay, saan po tayo titira? Wala na po tayong bahay. Napaluha si Rachel. Huwag kang matakot anak ha. Uuwi tayo sa lola at lolo mo. Hindi nila tayo pababayaan. Nilingon na Rachel ang bahay na minsang itinuring niyang paraiso. Na ngayon, ito'y tila anino na lamang ng nakaraan. Puno ng alaala. Ngunit wala ng saysay. Habang patuloy ang ulan, hinarap niya ang anak at hinawakan ito sa balikat. Apple, simula ngayon, tayo na lang 2. Pero tandaan mo to anak, kahit anong bagyo, basta't magkasama tayo, laging merong liwanag sa dulo. At sa ilalim ng ulan, mag-ina silang naglakad patungo sa kinabukasan. Walang katiyakan, ngunit may panibagong pag-asa. Madilim na ang langit nang makarating sina Rachel at Apple sa tapat ng malaking tarangkahan ng mansyon ng mga Del Monte. Ang bahay na minsan niyang tinakasan ilang taon nang nakakalipas. Sa unang silip pa lang, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga sermon ng kanyang ama, ang mga luha ng kanyang ina, at ang gabing tumakas siya dala ang pag-ibig kay Eugene. Nay, dito na po ba tayo titira? Tanong ni Apple habang pinagmamasdan ng malaking bahay. Oo anak. Mahina niyang sagot. Dito ang tahanan ng lolo at lola mo. Kinabahan siya habang kumakatok. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Ang unang sumalubong sa kanila ay ang matandang kasambahay. Ito ay si Manang Sean, na halos hindi makapaniwala. Rachel? Rachel, ikaw na ba yan? Diyos ko, akala namin ay wala ka na. Napangiti si Rachel, kahit nangingilid ang luha. Buhay po ako, Manang, pero marami na ring nangyari. Agad na tumakbo si Manang Sean papasok at tinawag ang mga magulang ni Rachel. Bumaba si Doña Laura, nakasuot ng puting duster, halatang hindi inaasahan ang tagpong iyon. Rachel? Bulalas nito, halos hindi makapaniwala. Nagayos ng sarili si Rachel, pinipigilan ang pagluha. Ma? Hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang lumapit si Apple. May luha sa mata. Lola, ako po si Apple. Napahinto si Doña Laura. Para bang sa isang iglap, naglaho ang lahat ng galit at sama ng loob. Dahan-dahan niyang nilapitan ng bata. Hinawakan ang pisngi nito at saka napaiyak. Diyos ko, Apo, kamukhang kamukha mo ang nanay mo noong bata pa siya. Niyakap niya si Apple ng mahigpit, habang si Rachel ay napaiyak na rin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Don Felix mula sa silid-aklatan. Bahigpit ang mukha nito. Ngunit nang makita ang anak na basang-basa, kasama ang apo, tila gumuho ang kanyang galit. Bumalik ka na pala, malamig niyang sabi. Opo, Papa.
Hindi po ako nandito para humingi ng awa. Pero wala na po si Eugene. Wala na rin po kaming tahanan. Hindi ko na alam kung saan pupunta. Tahimik si Don Felix. Ngunit nang makita niyang niyakap ni Doña Laura ang mag-ina, napabuntong hininga siya. Manang Sean, wika niya sa huli. Ipaganda mo sila ng mainit na pagkain. Basang-basa sila. At sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, nakita ni Rachel ang munting ngiti sa labi ng kanyang ama. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik ang kulay sa buhay nila. Tinanggap silang mag-ina sa mansyon. Si Apple ay nag-enroll sa magandang paaralan. At si Rachel naman ay tinulungan ng kanyang ama na magtayo ng sariling ukay business sa bayan. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa veranda sina Don Felix at Rachel, nagsalita ang matanda. Anak, nagkamali rin kami ng mama mo. Mas pinairal namin ang pride kaysa sa pagmamahal. Pero ngayong nakikita ko ang apo ko, alam kong mali iyon. Nagkamali kami. Lumapit si Rachel at niyakap ang kanyang ama. Papa, wala na po tayong kailangang pag-usapan sa nakaraan. Ang mahalaga po ay nandito kami ngayon. Tinanggap niyo po kami ng buong puso at pinatawad niyo po ako. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Rachel ng may kapayapaan sa puso. Sapagkat sa pag-uwi niya, natagpuan niyang muli ang tunay na tahanan at higit sa lahat, ang kapatawaran. Lumipas ang ilang buwan mula nang tinanggap sina Rachel at Apple bilang pamilya. Unti-unting bumalik ang sigla sa kanilang buhay. Sa tulong ng mga magulang, nakapagpatayo si Rachel ng maliit ngunit magarang butik na nagbebenta ng mga ukay items. Ito ay ang Apple's Corner. Ipinangalan niya sa kanyang anak bilang paggunita sa lahat ng kanilang mga pinagdaanan. Araw-araw, nakikita ni Don Felix kung gaano kasipag ang kanyang anak at kung gaano ito kagaling sa pagbebenta. Hindi ko akalaing ganito kakatatag, anak, wika niya, habang pinagmamasdan nitong nag-aayos ng mga paninda. Ngumiti si Rachel. Papa, natutunan ko pong kapag bumagsak ka, hindi mo kailangang hintayin ng iba para tulungan ka. Dapat marunong kang bumangon. Isang hapon, habang abala si Rachel sa tindahan, dumating ang isang matandang babae. Basa ng pawis, marungis, at halatang gutom. Rachel? Mahinang sabi nito. Nang tumingin siya, halos hindi niya ito makilala. Ito ay si Aling Feli. Kasunod nito ang payat, mukhang lupaypay na babae, at para bang palaboy. Si Luz, may dalang plastik na supot ng tinapay. Anong ginagawa niyo rito? Tanong na Rachel. Malamig ang kanyang tinig. Anak, halos lumuhod si Aling Feli. Patawarin mo na kami. Niloko kami ng taong pinagkatiwalaan namin. Nabenta namin yung bahay. Pero wala kaming nakuha ni singkong duling. Wala na kaming matuluyan. Tahimik si Rachel. Sa kanyang isip, bumalik ang gabing pinalaya silang mag-ina sa gitna ng ulan. Ang kirot, ang takot, at ang luha ni Apple. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Doña Laura na noon ay nasa loob ng tindahan. Anong karapatan niyong humarap sa anak ko pagkatapos niyong gipitin at paalisin? Singhal ng ginang. Si Luz ay napahagulgol. Patawad po, ma'am. Wala na po kaming mapuntahan. Si Don Felix, nakakarating lang, ay lumapit rin. Kayo pala ang mga walang pusong nagpalaya sa anak ko at sa aking apo. Dati kayong mapagmataas, pero ngayon ay anino na lamang ng sarili ninyo. Tahimik si Rachel. Matagal niyang tinitigan ng mag-ina. Sa puso niya ay meron pa rin siyang galit, ngunit higit sa lahat ay may awa. Hana, pakibigyan sila ng makakain. Utos niya sa isang staff. Ipagpahinga mo muna sila sa loob ng pantry ng butik.
Nagulat si Doña Laura. Rachel? Ngumiti naman siya. Mama, hindi po natin kailangang gumanti. Mas masakit para sa kanila ang konsensya kaysa sa anumang pagkikiganti. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang balita. Si Luz at Aling Feli ay nalubog pala sa utang matapos mabiktima ng scam. Naging palaboy ang mga ito sa palengke. Nanghihingi na lamang ng pagkain at halos walang tumutulong. Si Rachel, kahit gusto niyang tulungan ng tuluyan ng mga ito, pero pinili pa rin niyang manatiling tahimik. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil alam nilang minsan, ang paghihirap ang tanging paraan para magbago ang puso ng isang tao. Isang gabi, habang nagdarasal si Rachel sa silid, naisip niya ang mga nangyari. Eugene, Bulong niya. nakita mo na siguro. Hindi ako gumanti. Pero ipinakita ng Diyos ang hustisya sa paraan niya. At sa labas ng bintana, tila maririnig ang banayad na patak ng ulan. Hindi na tulad ng dati, kung hindi parang musika ng kapatawaran at paghilom. Lumipas ang ilang taon, mabilis ang takbo ng panahon. At sa bawat araw, unti-unting nabuo na Rachel ang bagong buhay na minsan ay sinira ng tadhana. Si Apple, na noon ay batang umiiyak sa ulan, ngayon ay isa ng dalagang nagtapos ng kolehiyo bilang cum laude sa kursong Business Administration. Habang naglalakad sa entablado, hawak ang diploma, hindi maiwasang mapaluha si Rachel habang pinagmamasdan ng anak. Anak, Bulong niya habang nakaupo sa audience. ito na ang bunga ng lahat ng sakripisyo natin. Pagkatapos ng graduation, lumapit si Apple sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Nay, Sabi niya, lahat po ng ito ay para kay Papa at para sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito mararating. napangiti si Rachel kahit may luha sa mga mata. Anak, si Papa mo ang inspirasyon natin. Kahit wala na siya, lagi siyang nasa puso natin. Mula sa tulong ni Don Felix at Doña Laura, nakapagpatayo si Apple ng sarili niyang negosyo, isang online boutique na ipinangalan sa kanyang ama bilang Eugene's Finds. Isang araw, habang magkasamang nag-aayos ng mga order ang mag-ina, binuksan ni Apple ang lumang kahon na itinago ng kanyang ina. Naroon ang lumang relo ni Eugene, ang helmet nito, at isang laruang motor na gawa sa kahoy. Si Papa ang dahilan kung bakit ako nagsumikap. At pati po ikaw, Inay. Sabi ni Apple. Hindi ko siya nakitang yumaman. Pero nakita ko po kung gaano niya tayo minahal. Tahimik lang si Rachel, ngunit sa loob niya, puno ng pasasalamat. Apple, Sabi niya, ang pagmamahal ng isang ama ay hindi nasusukat sa yaman o tagumpay kung hindi sa sakripisyo. isang linggo, nagpasya silang mag-ina na bumisita sa puntod ni Eugene. Maganda ang panahon, maliwanag ang araw, at tila natuyo na ang lahat ng luha. Pagdating sa sementeryo, inilapag na Rachel ang bulaklak sa harapan ng puntod. Eugene, Bulong niya. natupad ko na ang ipinangako ko. Hindi ko hinayaang gumuho ang pangarap mo. Ang anak mo, isa ng ganap na businesswoman. At alam kong proud na proud ka sa kanya. Tahimik lamang si Apple, ngunit sumunod na rin siyang nagsalita. Papa, salamat po sa pagmamahal niyo kay Mama at sa akin. Dahil sa inyo, natutunan ko pong huwag sumuko kahit kaano kahirap. Niyakap na Rachel ang kanyang anak, habang hinahaplos ng hangin ang kanilang mga buhok. Sa kalangitan, tila may bahagyang sinag ng araw na tumagos sa mga ulap, parang ngiti ng langit. Habang papalayo sila sa sementeryo, nagtanong si Apple. Nay, sa tingin mo po, nasaan po kaya si Papa ngayon? Ngumiti si Rachel. Nasa puso natin, anak, at sa bawat araw na lumalaban tayo, buhay siyang naroon. Sa paglipas ng mga taon,
Naging matagumpay si Apple. Naging kilala siya sa negosyo. Ngunit nanatili pa ring mapagpakumbaba, katulad ng kanyang ina. Samantala, si Rachel bagaman hindi na muling nag-asawa, ay natagpuan ng tunay na kaligayahan at pati na rin ang kapayapaan. Minsan, ay nag-iisa siya sa veranda sa kanilang bahay. Nakatingin sa papalubog na araw. Napangiti siya. Salamat po, Panginoon, sabi niya. dahil matapos ang lahat ng unos, binigyan niyo ako ng liwanag. At sa kalangitan, dahan-dahang bumuhos ang mahinang ulan. Hindi nadala ng bagyo, kung hindi tila basbas ng langit. Ulan ng pag-ibig, ulan ng kapatawaran, at ulan ng bagong simula. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na pag-ibig ay sinusubok ng panahon, hindi ng kayamanan. Ang kabutihan, gaano man yurakan, ay babalik bilang biyaya. At ang kasamaan, gaano man ito itago, ay babagsak sa sarili nitong anino. Sa bawat ulan ng buhay, laging merong liwanag na naghihintay sa dulo. Basta't may pananampalataya, pagmamahal, at tapang sa puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!